Hindi lang ho pala yung mga kaibigan ninyo o yung mga kamag-anak ninyo na matagal nyo nang hindi nakikita ang pwedeng mahanap doon sa tinatawag na social networking site sa internet na ang pangalan ay Facebook. Yung mga pulis Laguna po, Facebook din ang isa sa mga ginagamit para matunto ng mga most wanted na mga kriminal. Nakatutok si Emil Sumangil mula sa Laguna. Emil. Naniniwala ang Laguna Provincial Police na lalong liliit ang mundo ng mga wanted na kriminal sa probinsya ngayong nakapost na rin ang mga larawan nito sa Facebook. Kung pumatok sa publiko ang social networking site na Facebook dahil dito raw makakagilap ang mga dating kaibigan, ngayon gagamitin na rin ang bisa nito para galugarin lahat ng mga most wanted at notorious na kriminal sa probinsya ng Laguna. Kung sa akala raw ng mga pinagkakanap ng batas na sila'y nakalibre na mula sa kasong kanilang kinasangkutan noon, sa pagkakataong ito ayon sa pulisya, lalong liliit ang mundong kanilang ginagalawan dahil nakapost na rin ang mga mukha nila sa internet. Pansin naman natin na mahigit 80 million na yung gumagamit ng internet. So ito yung pinaka-best medium para ipakita natin o ipadala sa tao, sa kaalaman ng tao na may mga wanted persons na nagkalat. Ngayong araw inactivate ng Laguna Provincial Police ang account sa Facebook na tinawag nilang Laguna's Most Wanted. Dito makikita lahat ng larawan ng mga kriminal na pinaghahanap ng pulisya sa 30 bayan ng probinsya. Sa ilalim ng mga larawan ng mga Most Wanted, makikita ang kasong kinasasangkutan ng mga ito at ang kanilang criminal case number. Simple at hindi na ginawang komplikado ng pulisya ang pagpasok o pag-view sa Facebook account. Makarang ilagay ng isang account holder ang kanilang username at password. I-type lamang ang Laguna's Most Wanted at paglitaw ng page nito, mabilis nang makikita ang mga larawan kahit walang permiso mula sa administrator. Kahit hindi ho kayo kaibigan, hindi ho kailangang i-accept para ma-view mo yung profile ng Most Wanted, yung Facebook page ng Most Wanted Criminals. Sa pakiramdam nyo, yung isang tao po na kausap nyo o yung bagong lipat na kapitbahay nyo, mukhang kaduda-duda yung galaw. At least meron na po kayo sa inyong sarili, may access na po kayo sa mga file po ng mga Most Wanted persons dito ho sa Laguna. Mula nang buksan ang Facebook account na ito kaninang hapon, nakapagtala ng account na ito ng kulang sa 200 views mula sa mga miyembro ng Facebook. Mike? Maraming salamat, Emil Sumangil. Gustong ipakontrol ng isang kongresista ang paggamit ng Facebook at iba pang social networking site sa mga opisina ng gobyerno. Ayon kay Marikina Representative Miro Kimbo, mahigit 100 milyong piso ang matitipid ng gobyerno sa bayarin sa kuryente kung magkakaroon ng regulasyon sa paggamit ng internet. Sayang daw ang pondong napupunta lang sa pag-Facebook o iba pang bagay na wala namang kinalaman sa trabaho. Aminado rin naman si Kimbo na may pakinabang din ang mga social networking site sa ilang aspeto ng trabaho pero hindi raw ito dapat inaabuso. Marami sa ating mga kawani, ang ginugugol nilang oras ay ginugugol nila sa Facebook, Friendster, Multiply at kung ano-ano pang social network sites. Kinakailangan natin i-regulate kasi napakalaking pera ng ating kaban ang nasasayang dahil dito. Balak sampahan ng reklamong impeachment si Senador Panfilo Lacson ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption pati na ng kampo ng pamilya ng pinatay na si Bobby Dacer. Minaliit naman yan ni Lacson. Ang kampo ni Lacson, hindi daw pwedeng ma-impeach ang mga senador. Nakatutok si Sherian Torres. Sir, si Joey Escobar. 8 buwan na mula nang mawala sa mata ng publiko si Senador Panfilo Lacson at tuluyan daw lisanin ng bansa bago maipatupad ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng Dacer Corbito murder. Mula noon, wala na makapagsabi kung nasaan siya. Inip na ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption at ang mga abogado ng pamilya Dacer at ni dating Police Superintendent Cesar Mancao. Kaya ang susunod daw nilang hakbang, mag-file ng impeachment case laban sa senador. Sa amin nakikita, pag-aralan na yung impeachment laban sa kanya. VACC will be writing the Senate. VACC will be writing the House of Representatives to initiate something sort of
giving disciplinary action and leading perhaps to impeachment. Maghahain din daw sila ng reklamo sa Ethics Committee. Suportado ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Mangkao, ang mga hakbang. Pinuna rin niya ang mga kapwa senador ni Lacson. Pero sir, yung inaction is tantamount to cuddling. Inaction of both chambers of Congress. Oo, si Senator Lacson, meron ng information filed against him in court. A warrant of arrest has already been issued against him. There is no reason that I can think of na kung bakit hindi inaaksyonan ito ng Senado. Ang abogado ng mga daser, duda na rin daw sa tagal ng pag-usad ng kaso. I shudder at the thought that President Aquino would go ahead with his instructions to the executive branch to conduct a review of the Lacson case. Come out with something like that, it might be a time of payback because of the political alliance. Pero sa ilalim ng 1987 Constitution, Article 11, Section 2, tanging ang Presidente, Vice-Presidente, Supreme Court Justices at Associate Justices at mga chairman ng mga Constitutional Commissions at Ombudsman lamang ang mga pwedeng ma-impeach. Sa mga kasong treason, bribery, graft, corruption, betrayal of public trust at paglabag sa saligang batas. Yan daw ang pinangahawakan ng abogado ni Lacson kung bakit sa tingin niya wala raw mararating ang gusto ng grupo ni Jimenez. Yung impeachment complaint at itong Senate ethics complaint, both complaints are doomed to fail because they have no basis in law. Sabi ni Majority Floor Leader Congressman Neftali Gonzales, sakaling ihain sa Kamara ang impeachment kay Lacson, di raw nila ito tatanggapin. Malinaw nga raw kasi sa batas na hindi kasama ang senador sa mga pwedeng ma-impeach. Sabi ng mga senador, dalawang paraan lang para matanggal sa pwesto ang isang senador. Una, kung mayorya ng mga senador ay boboto na matanggal ito base sa rekomendasyon ng Ethics Committee. Pangalawa, kung may final conviction na siya sa isang kasong kriminal sa Korte Suprema. No. That's not an issue of ethics. He has not done anything to destroy the image of the Senate. Hindi isa ang senador sa mga impeachable officers na nakasaad sa saligang batas. Sa katunayan, Senado nga ang magta-try ng anumang impeachment case. I urge Senator Lacson, being a senator, being an elected senator, to come home and face the charges. Sabi ni Senador Chis Escudero, sa mga ganitong kaso, sa Ethics Committee sa Senado ito malamang bumagsak. Pero balak din maghain na reklamo ng kampo ni Jimenez sa House Ethics Committee. Kaya sabi ni Escudero, malamang hindi ito tanggapin. Malinaw din daw kasi ang pagkakahiwalay ng mababang kapulungan sa Senado. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. 3 buwan na lang, muli na namang sasabak sa ring si Congressman Manny Pacquiao. At kahit abala daw siya sa pagiging kongresista, hindi raw ito makakahadlang sa kanyang paghahanda sa laban. Ang bahagi kasi ng training ni Pacman is sa batasang pambasa daw niya mismo gagawin. Paano kaya yun? Nakatutok si Ivan Mayrina. Mahigit 16 na hektarya ang lawak ng Batasan Pambansa Complex. Mapuno, sariwang hangin lalo na sa umaga. Pero kung ang magagarang sasakyan ng mga kongresista ang tanging makaagaw pansing nakikitang tumatakbo rito sa mga susunod na araw, ang tumatakbong pambansang kamao daw dito ang tiyak na aagaw ng atensyon. Kung maaga siguro ang start ng hearing o session namin is dito ako matutulog at dito magja-jogging sa loob ng Batasan kasi malaki naman itong Batasan walang problema. Kaya kahit wala raw siya sa trabaho sa Kongreso, wala raw magiging pagbabago sa training ni Pacquiao para sa nalalapit niyang laban sa Mexicanong boksingerong si Antonio Margarito. Yun nga lang, imbes sa mga lugar gaya ng Baguio at ibang bansa ang kanyang training, sa pagkakataong ito sa Batasan daw muna ang kanyang ensayo. At kung sa umaga jogging ang kanyang exercise, basketball naman daw ang pamapawis niya tuwing Lunes ng gabi. May mga gym din naman daw dito sa Metro Manila na pwede niyang mapag-ensayuhan. Wala namang, ang plano ko dyan is wala namang problema. Ang kailangan natin is time management lang. Jogging tayo sa umaga bago pumasok sa Congress at mag-iensayo. Pero hindi may kakailang isang sikat na celebrity si Pacman kahit pa sa loob mismo ng Kongreso. Sa tuwing maglalakad, laging bumabara sa rami ng kumakamay at kumakausap sa kanya. Paborito rin siyang interviewin ng media.
Pero ayon sa kanyang manager na si Michael Cons, hindi dapat ipagalalang madi-distract si Pacman dahil hindi raw pangkaraniwan ng focus nito bilang isang atleta. He's phenomenal in the aspect that he's able to multitask. And he knows it's easy to get to the top, but it's hard to stay there. And as I said earlier, nobody trains as hard as him, so I'm not concerned about that because he can focus. Ang mga empleyado ng Kamara ngayon pa lang ay nakaabang na't excited sa training ng idolo. We are proud na makita siya lagi dito na mag-train. Ayos sir, kasi para makita namin siya dahil idol na idol namin siya sir. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.